Hello! Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Linggo na naman po at tayo po ay magkakasama na naman kahit sa online lang mga kapatid. At hindi po tayo papayag na tayo po ay hindi makapangaral ng mabuting balita sapagkat ito po yung kailangan ng mga tao ngayon. Ano ho, na kung saan ay tinitingnan ano na kaya mangyayari sa atin, ano kaya mangyayari sa bansa natin, ano kaya mangyayari sa pamilya natin, ano kaya mangyayari, puro pag-alala, tapos dadagdagan pa ulit ng pagdami ng kaso, puro bad news po yung ating naririnig ano po. Pero sabi nga natin, hindi po tayo papayag na ang salita po ng Panginoon, ang mabuting balita po, yan po ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ano ho, ipangaral ang mabuting balita, hindi po masamang balita, ano po. At hindi rin po pwedeng haluan ng masamang balita yung mabuting balita. Kasi eksakto talaga ang sinabi, ang i-preach natin itong good news. Kaya tayo po ay good news lang talaga. No? Minaster po natin yung pangangaral ng good news. Dati po tayong nangangaral ng bad news din. Ano ho, lalo na kapag matitigas ang ulo ng mga nasa simbahan, ano ho, pero ngayon po nakita natin na ang way pala ng Diyos sa tao kahit anong tigas ng ulo ay yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagmamahal para magsisi yung tao. So ako po excited sa atin pong topic na pagsasaluhan ngayong umaga na ito. Ano ho, dati na po natin itong naririnig pero baka meron pa rin kayong hindi nalilinawan. At dahil nasa social media na po tayo, hindi po tayo papayag na tayo lang ang nakakarinig po nito. Alam niyo po, kailangan lumaya ang mga tao doon sa paniniwala ang Diyos ang may kagagawan sa mga nangyayaring masasama sa mundo dahil pinaparusahan na daw ng Diyos ang mundo, ang mga tao sa kasamaan ng tao. Katunayan, napansin niyo po, bagong gupit po ako, ano po, at yung yung barbero mismo nagsabi sa akin dahil nagkukwentuhan kami, sabi niya, pinaparusahan na tayo ng Diyos, sir. Tatay, sabi niya pa sa akin, nagulat ako. Bakit tinawag niya akong tatay? Yung pala, habang ginugupit niya ako, lumalabas yung mga puting buhok ko. Ano ho? Sa tingin ko parang kaedad ko lang. Siguro nakita niya, puro uban na ako. Ano ho? Sabi ko, gusto ko pong mag-stay. Kaso, hindi na po pwedeng, mag-stay para paliwanagan siya. Pero yun po ang paniniwala niya. Sabi niya, kaya niyang gawin yun. Diyos siya No? Habang ginugupitan niya ako, Diyos siya makapangyarihan siya. No? At kaya niyang parusahan ng tao dahil masama na yung mundo. Ganun. Alam niyo po yung mindset na yon ng barbero ay hindi kanya lang. O ito yung mindset lang ng isang religion o isang bansa, mga kapatid, o isang grupo, mga kapatid. Hindi po yun po pangkalahatang kaisipan ng tao. No? Ganun ang mindset ng tao nanggaling pa yan kay Adan, mga kapatid. Ano ho? Nanggaling pa yan kay Adan. Simula nung sila magkasala, kaya sila nagtago, tatakot silang baka kung ano ang tumama sa kanila. Ganun po yan. At pansinin po ninyo, kahit na anong relihiyon dito sa ibabaw ng lupa, no? Mapaiyan relihiyon sa bundok. Mga katutubo, sabihin natin hindi naaabot ng ebanghelyo. Hindi sila naaabot ng Muslim, di sila naabot ng Kristiyano o ng anumang reliyon. May sarili rin po silang reliyon. May sarili rin silang Diyos-Diyosan. May sarili din silang hinahandugan. Kaya yun malaking puno, malaking bato. Hinahandugan nila yon para i-appease yung galit nilang Diyos. Kasi kapag may nangyari sa bundok, kaya ng mga paglindol din na may mga pamilyang namatay kasi pinagtutuklaw ng ahas, mga kapatid. Lahat, basta may nangyari sa kalamidad sa mundo, ang tinitingnan nila yung Diyos nagalit. No? Ganun talaga. Kaya may mga relihiyon ngayon, pansinin nyo, yung iba, kaya natatakot hindi magsimba kasi magagalit daw sa kanila ang Diyos. Yung teaching ng angry God, galit na Diyos, ay sobra pong sumira sa mabait na imahe ng Diyos. Maniwala po kayo. Yung teaching na yun, yung doktrina, yung paniniwalang ang Diyos ay galit, ang sumira ng napakagandang imahe, napakabait, napakabuting imahe ng Diyos. Kaya
Ito pong title natin ngayong umaga. Is God really in control? No? Ang Diyos nga ba ang may control ng lahat ng nangyayaring ito? Kasi tanong nila, gaya nitong COVID, alam mo naman hindi alam ito ng Diyos. Siyempre, alam ito ng Panginoon. Sabi niya, bakit wala siyang ginagawa? Ibig sabihin yan, siya may kagagawa niyan kung wala siyang ginagawa, kung hindi niya pinapatigil yan. No? Kung sasabihin natin, God is in control of everything, mga kapatid, lahat po, mananagot ang Diyos sa lahat na nangyayari. No? At yun nga po ang paniniwala ng lahat. No? Sabi natin dito, is God really in control of everything that happens on the earth? Siya nga ba ang lahat? Kasi kapag sinabi mong lahat, as in lahat, no? Pati yung nasagasaan ng pisyon, nalunod, minasakir na pamilya, no? Dahil nangyari, niloob ng Diyos. Hindi mangyayari daw yon kung hindi niloob ng Diyos. Tingnan niyo 'yan, ano? No? Kaya kung yung maliliit na yon na nalunod lang o nasagasaan o nabundol ay niloob ng Diyos. Kaya kapag ililibing na yung mga yon, sasabihin, kinuha na ng Diyos. Pag may namatay, kinuha na ng Diyos. No? Pag may namatay, ang tawag, kinuha na sila ng Diyos. Kay pamilya yon, kay isa lang ang namatay, kinuha na sila ng Diyos. No? Talaga, ang Diyos ay ang Diyos na life, we believe that God is life, pero nangunguha ng buhay, sa paniniwalang iyon. Ang sabi natin dito, mga kapatid, the truth is, sabi ng isa writer, there is no more damaging lie than the belief that God is in control of everything. Maniwala po kayo. Dati ko pong tinatayuan yan na talagang ang Diyos, no? Yung kanyang sovereignty, yung tinatawag na sovereign God, mga kapatid, gagawin ng Diyos ang gusto niyang gawin, Gagawin ng Diyos ang gusto niya. Wala siyang hindi papahintulutan niya yung gusto niyang pahintulutan. Ibig sabihin, lahat talaga ultimong maliliit na bagay, siya yung may control. Pagka ganun po, mga kapatid, nakakatakot po ang Diyos talaga natin. Sapagkat hindi mo alam kung ano ipapahintulot niya sa buhay mo, mga kapatid. At pagka ganun, hindi po tayo mapapahinga. Wala po, imposible po ang kapayapaan sa mundo kapag meron tayong Diyos na galit at lahat ng bagay ay kontrolado niya, mga kapatid. Pero ang totoo, kasinungalingan po ito, na talagang ang Diyos ay galit, wala na daw pong nakasira sa imahe ng Diyos, kundi yung kasinungalingang ito, na paniwalaang ang Diyos po ang may control ng lahat. Ako po hindi po naniniwala na lahat ng bagay dito sa lupa ay Diyos ang may pananagutan o Diyos ang may control. Kasi kapag ganun po, papakitaan ko po kayo ng mga pictures, gaya pong ormok. Ewan ko kung inabutan nyo po yung panahon ng ormok sa Leyte, na ang daming mga namatay. Kinabukasan, after po ng flash flood, yung mga patay po binubulldozer na lang at nilalagay sa dump truck. Kasi hindi na nila kayang damputin sa dami ng mga patay. Talagang nagkalat sa daan. Yung umaga na yon, after nung gabi na flash flood, mga kapatid, well, may mas malala dyan. Alam natin yung Yolanda na sumunod. Pumutok ang pinatubo, inalaw ng Diyos, God is in control of everything. Mga flash flood, undoy, God is in control of everything. Earthquake, sa kabila ng ito, meron tayong pinapaniwalaan. Hey, mga kapatid, kapag tatanungin mo ang mga Kristiyano, pasimuno pa ang pastor, is God good? Yes. All the time. All the time. God is good. Sa kabila ng lahat ng ito, meron tayong tinatayuan, pinapaniwalaan na ang Diyos mabuti sa lahat ng oras. Kapag sinabing sa lahat ng oras, mga kapatid, walang minuto, walang segundo, walang oras, walang araw na ang Diyos ay masama. Kasi all the time. Ang all the time po ay 24/7. At yun po ang totoo talaga. Baka hindi nyo po maintindihan yung sinisigaw ninyong God is good all the time. Kasi pinapaniwalaan nyo rin kasabay noon, ang Diyos nagpapadala ng sakit, na ang Diyos ay nagpaparusa. Pagka ganon, hindi uubra yung sinasabi nyong God is good all the time. Kailangan yung mga bagay na tinatayuan po natin, kaya po natin ipagtanggol.
no? Kasi baka balikan kayo, paano yung mga nangyari sa Old Testament? Diba? Hindi natin maibang tatanggol yung ating mga sarili. Ano pa? No? Kapag mayroong mga batang ipinanganak na kulang ng kamay, kulang ng katawan, kulang ng mga paa, no? Yung mga abnormalities, no? Sabihin natin, no? Kaagad sinasabi, pinaparusahan ng Diyos yung tatay, yung nanay kasi siguro meron silang immoralidad o meron mga kasalanang ginawa, di ba? Grabe naman. Kasalanan ng mga magulang, ang Diyos lumikha ng batang walang kamay. Hindi ba kung tayo marunong mahabag sa batang katulad niya, hindi tayo mas mahabagin kaysa Diyos, mga kapatid. We are not better than God, mga kapatid. Hindi tayo mas better sa Diyos. Mas perfect ang habag ng Diyos. Kung nahahabag ka, mas nahahabag ang Diyos. Kung iniisip mo, sana hindi nangyari yun sa bata, iniisip din ng Diyos na sana hindi nangyari yun, mga kapatid. Sasabihin naman natin, bakit itinulot ng Diyos? Kalooban ng Diyos yan, may lesson. Mga kapatid, no? May lesson. No? Ito ang problema sa atin, mga kapatid. Ano po, lilinawin ko po sa inyo. No? Lagi kong sinasabi ito. Ang Diyos, hindi siya mauubusan ng mabuting paraan magkaroon lang tayo ng lesson. Hindi kakapusin ang Diyos ng mabubuting paraan para lang matuto tayo. Hindi sasabihin ng Diyos na naubusan na ako ng mabuting paraan at gagamit na ako ng masamang paraan para naman matuto kayo. Hindi po. Hindi marunong kapusin ang Diyos ng mabubuting bagay. At hindi, ang bagay na katulad niyan, hindi lesson na galing sa Diyos yan, mga kapatid. Sa ating sariling isip lang yan, na sa Diyos na naman natin ibinibintang, mga kapatid. Ang pagsabog sa Beirut, sa Lebanon, no? Sa Diyos ibinibintang, no? Yung pagsabog ng mga eroplano na maraming namamatay, sa Diyos ibinibintang. Yung Titanic, anong sinasabi diyan? Meron daw nagsabi diyan, kahit ang Diyos, sa laki niyan, sa tibay at tatag ng Titanic, kahit ang Diyos, anong sabi? Kahit ang Diyos hindi kayang palubugin. May nagsabi daw niyan, yung gumawa yata, ano po? Kaya ano daw ang ginawa ng Diyos? Ang ginawa daw ng Diyos, pinalubog para sirain, ipahiya, yung nagsalita na unsinkable yung ship, yung Titanic. Meaning unsinkable, hindi siya mapapalubog. Imposible siyang mapalubog. So sa galit daw ng Diyos, pinalubog niya. No? Ganun ba? Mga kapatid, ganun ang Diyos na meron tayo? Pikon? Ha? Tingnan mo yun. No? Sinabi lang na ganun. At para lang may mapatunayan na kaya niyang palubugin yun, ay palulubugin niya at wala siyang pakialam sa mga daan-daang mamamatay. Grabing Diyos. Mga kapatid, mag-isip po tayo. No? Bakit ganun na lamang kabilis yung pag-isip natin na Diyos ang may kagawa ng lahat ng mga yun. Tapos tatanungin na naman tayo sa church, is God good? Ha? All the time. God is good. All the time God is good, pero namimigay ng sakit. No? Inaalaw yung mga kalamidad at sakuna. Gaya po nitong coronavirus. Sumilip ako kanina, August 15 po ngayon, tiningnan ko po sa CNN kung ilan na yung namatay. Meron na pong 21 million mahigit ang nagpositibo. At sa deaths po, mga namatay, 763,000 na yung namamatay. Mga kapatid, no? Imagine yung 763,000 namatay. No? Saan mo ilalagay yan? Ang dami. At ano naman sinasabi natin? Kalooban ng Diyos. May lesson na itinuturo ang Diyos sa tao. Grabing lesson. Kailangan mamatay ang mga tao. Marami. Para matuto tayo sa lesson. Ganun ba ang Diyos? No? Ganun ang Diyos na pinapaniwalaan natin siya nakakakontrol ng lahat ng bagay. And yet, again, sinisigaw pa rin natin, God is good all the time. All the time, God is good. Well, ang malaking tanong talaga dyan, did God really do that?
Ang Yolanda ba, Diyos ba talagang may gawa? Ang pandemic na ito, Diyos ba talagang may gawa? Yung Spanish flu na pumatay ng 50 million katao noon, Diyos bang may kagagawa? Ang World War I, ang World War II, na milyon-milyon ang mga namatay, kagagawan ba ito ng Diyos? Mga kapatid, ano po? Alam niyo po, diretsuhan na po. Awit 115, anong sabi diyan? Kayo na po ang magbasa. Ano sabi diyan? The highest heavens belong to the Lord. And then, but the earth, ang mundo, kanino po? Kaninong mundo? But the earth, He has given to man. The earth, ang mundo, binigay niya sa tao. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Sa atin po, ipinabahala ang mundo sa tao. Meaning, kahit na anong mangyari ngayong sakuna, pagbabago, masamang nangyayari sa mundo, masamang klima, masamang panahon, mga kapatid, pagkalat ng mga virus, paglitaw ng mga bago-bagong sakit, sa tao po, hindi sa Diyos. Sa tao po ang pagkakamali. Say for example, nag-flash flood sa isang lugar. Kasi may mga activities sa bundok, ang daming mga illegal loggers. Nakalbo yung bundok dahil sa mga illegal loggers. Kaya nang umulang malakas, nag-flash flood. Namatay yung maraming mga tao. Ngayon, nasasabihin na naman ng tao, pinarusaan ng Diyos yung lugar na yun. Kasi maraming beer house, kasi maraming bakla, kasi maraming... Ganon kaagad. Absuelto yung mga illegal. Absuelto yung mga illegal loggers. Absuelto sila. Ano po? Napuwera sila. No? Samantalang sila yung may kagagawan. Ganun tayo, di ba? No? Diba, isang bansang walang pakialam sa pollution. Walang pakialam sa pollution. At dahil po doon, ang ozone layer natin, halimbawa, lumala. At dahil doon, uminit ang temperatura ng mundo, lumalakas ang mga bagyo, mga kapatid, dumadalas ang lindol, no? Kagagawa ng tao, malinaw, ano po? No? Malinaw na kagagawa ng tao. Mga kapatid, ano na may bibintang natin? Kagagawa ng Diyos, pinaparusahan yung tao. Mga kapatid, para malinawan natin sa Genesis pa lang, alam niyo po sabi sa Genesis pa lang, sinabi niya, 1:28, sinabi niya, no? Ang Diyos sa tao kay Adan, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak. No? Punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, eto na, at kayo ang mamahala nito. Wow! Ang linaw po. No? Kayo, ang tao po, sa tao po, pinapamahala ang mundo. Sa tao po, ibig sabihin, kahit na ano ngayon nangyayari, gaya nitong pagkalat ng virus, kung totoo may kumain ng paniki, tapos galing pala sa paniki yung coronavirus, kumalat ngayon, mga kapatid, paano nangyaring ang Diyos may gawa? May kumain pala ng paniki. Ganun yun mga kapatid. Nakita niyo po, ibig sabihin nun, hindi maayos na pamamahala ng tao. No? Sana manok na lang o quail yung kinain. O sana nagpapaitang kambing na lang siya. Wala pang coronavirus, mga kapatid. No? Ganun yun Nakita niyo po. No? Diretsahan na po tayo. God is not responsible for all the evil in the world. Hindi po siya responsable. Nabubuhay po tayo sa isang mundo, sa isang fallen world, sa isang mundo na hindi perpekto at ang mga nakatira ay mga taong hindi perpekto. No? At ang Diyos, hindi siya ang responsable sa lahat ng kasamaan nangyayari dito sa mundo, sa mga gerang nagdaan,
Sa mga pagpatay, sa mga sakit, sa mga kalamidad, hindi po siya ang responsable. Nilinaw po niya, John 10. Ano sabi dyan? The thief, yung magnanakaw, comes only to steal and kill and destroy. Tinuro ka agad yan, yung devil eh. Bahala kayo, ano. Pero, mga kapatid, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yun din ang paniniwala ko dati. Walang tinutukoy dito ang Panginoon, kundi yung devil, yung Satan mismo. Yung Satan. Pero, hindi nyo ba napansin? No? Hindi ba yung ginagawa rin ng tao, mga kapatid? Nakakalungkot. No? Ang tao ay nagnanakaw din, pumapatay, at nangwawasak. Mga kapatid, no? Pero anong sabi ni Jesus? Siya daw have come, ganyan kayo, ha? Pero siya sabi niya, I have come that you may have life. That you may have life. And ito yung maganda. And have it to the full. John 10:10, mga kapatid. And have it to the full, meaning, hindi basta buhay ang kalooban ng Diyos sa inyo, sa atin, sa akin, sa aking pamilya, sa inyong pamilya. Hindi buhay na nakakaraos lang ng sabihin ng Panginoon, and have it to the full, ang kalooban niyang buhay talaga, yung kasiyasiya. Hindi lang buhay na mapayapa, kundi buhay na punong-puno ng pagpapala, hindi kinakapos, sapagkat yun ang disenyo ng Diyos kay Adan. Inihanda mo na yung lahat, huli ang tao. Nung nandun na lahat ng kailangan ni Adan, mga kapatid, sa kanya nilikha si Adan, yung tao. Ibig sabihin, yun talaga ang totoong disenyo ng Diyos sa tao. I-enjoy ng tao, ma-amaze, mga kapatid. Hallelujah. Yung kagandahan ng mundo na nilikha niya para sa tao. Nakuha niyo po? No? Siya po yung, Jesus is the life. Kaya nasabi niya, I have come that they may have life. No? That they may have life. Tayo yon, and have it to the full. Amen? Ano? Kaya tingnan nyo, dahil siya yung life, sasabihin ko na naman ito, walang presensya ng kamatayan na tumagal sa kanya because He is the source of life and He is the life Himself, siya mismo. I am the way, the truth, and the life. The life. The life. Siya mismo ang Panginoong Yesus, ang nagmamay-ari ng buhay. No? Kaya lahat ng pag sa presensya niya, merong patay ang panlakad, lumpo. Patay ang paningin, bulag. Patay ang pandinig, bingi. Mga kapatid, patay yung kamay, tuyot ang kamay, mga kapatid. Walang nakakatagal na presensya ng kamatayan kay Jesus. Gumagaling po sila. Hallelujah. Amen, ho ba? Ano ho? Why? Sabi sa Psalms 145 verse 9, the Lord is good, kanino? May exempted po ba? To all. Hindi sinabi, the Lord is good to the Filipinos, to the Filipino people, but not for the Chinese. Hindi pa eh. No? The Lord is good to all, and His mercy is over, tingnan nyo ito ha, His mercy is over all that He has made. Ang habag daw ng Diyos ay nandoon sa lahat ng Kanyang ginawa. Sa lahat ng Kanyang ginawa, nandoon yung habag ng Diyos. Alam mo, meron ka bang ginawa tapos sa inis mo pinagsisira mo? Siguro ikaw ganun. Pero alam ko lahat ng may obra maestra o may nagawa ay pinagmamalaki nila. At ang Diyos ang ginawa niya, paano niya gagawin yan? Ay omniscient siya, na alam niyang sisirain rin niya. Hindi na niya gagawin yun. Mga kapatid, mahal ng Diyos ang sangnilikha. At
ang sabi rito, ang habag niya, nasa lahat. Nasa lahat daw po. Anong gagawin niyo? Pwera si ganito, pwera yung ganyan. Eh sabi po, nasa lahat. No? His mercy is over all that He has made. Mabuti po siya para sa lahat. Naalala po ninyo, merong isang binatang mayaman na lumapit kay Jesus sa gospel. Diba? Nagtatatakbo siya, hinabol ang Panginoon. Ano ang tanong ng binatang mayaman niya? Binatang mayaman. Anong tanong ng binatang mayaman kay Jesus? Ang sabi niya, "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" Makipansin po ninyo ang tanong niya. What must I do to inherit eternal life? Ano po ang specific na tinatanong niya? Eternal life. Paano magmana ng buhay na walang hanggan? No? Pero may napansin si Jesus sa tanong niya. Yung introduction ng tanong niya, merong mas mahalagang nakapukaw sa pansin ni Jesus. Mga kapatid, ewan ko kung napansin niyo. Ang sabi niya, good teacher. Yes, maganda ang topic. Maganda yung gusto niya itanong eh. Tungkol sa, yun ang mahalaga eh. Tungkol sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Pero siguro hindi niya napansin yung pag-approach niya kay Jesus. No, tinawag niya ito, good teacher. Good teacher. At yun ang sinamantala ni Jesus. No? Kumbaga inalis ni Jesus sa topic. No? Mark 10:18, sinagot siya ni Jesus, ang sabi, and Jesus said to him, ano sabi? Why do you call me good? Nawala na sa eternal life. Kasi para kay Jesus, sinunggaban ni Jesus yun. Why do you call me good? No one is good except God alone. Parang tinatanong ni Jesus, naintindihan mo ba yung sinasabi mong mabuti? Kasi in general nga pati kalapit nilang bansa, Egypt, kung ano-ano, basta yung humanity nung pangpanahon yun, yung old world pa, at yung mga old religions pa, lahat sila, ang ipinapakilala ay ang Diyos na nakakatakot at galit, ang Diyos na mamumuksa, na kailangan palaging iapis. Kaya si Jesus bumaba sa lupa para ipakilala ang mabait na Ama, para ipakilala ang totoong karakter ng Diyos na maibigin at mabuti lang. Kaya nung may marinig siyang, good teacher, sabi niya, ginirap niya yung pagkakataon talaga. Why do you call me good? Kasi magandang, maganda. Mas maganda kaysa doon sa tinatanong. Why do you call me good? Yun nga yung isa sa mission niya Pakilalang mabuti ang Diyos Why do you call me good? No one is good except God alone. Nakuha niyo po. Nakuha niyo po. Kasi nga po, ang sinasabi natin, the general mindset of humanity is that God is an angry God and always need to appease. Kaya yung mga sickness, yung mga calamities, yung mga untimely death, yung mga viruses are all from God, bringing judgment to all immorality, wickedness, and disobedience of mankind. Tatanungin ko po kayo. Kung pinapaniwalaan ninyong same-sex marriage, o sabihin natin, yung mga nasa third sex, yung dahilan ng pagkakapuksa ng Sodom at Gomora. Ano ang mas marami ngayon na nasa grupo ng mga nasa kasariang third sex? Panahon ng Gomora at Sodom o panahon natin ngayon? Ano ang mas malala palagay ninyo? Yung panahon ng Sodom at Gomora o panahon natin? Ngayon po ikinakasal na talaga sila. Ikinakasal na talaga. At may mga nagsasama talaga, nagiging matagumpay pa daw, nag-aampon ng mga anak,
mabait sila, maganda yung patutuon nila sa lipunan. May mga bayan, cities sa ibang bansa na accepted talaga sila. Normal, kung mapunta ka roon, baka magulat ka kasi normal sa kanilang nakakakita ng dalawang lalaki, mag-asawa, dalawang babae, mag-asawa. And yet, mga kapatid, hindi winawasak ng Diyos yung city na yon, yung lugar na yon. Hindi ba dapat, mga kapatid, ang Diyos ay humingi ng paumanhin sa Sodom at Gomorrah? Hindi ba unfair yun? Mas grabe immorality ngayon. No? Mas grabe immorality ngayon kumpara sa Sodom at Gomorrah. Dapat puksain din niya. Kasi nung panahon ni Abraham, sinira agad, winasa agad, pinuksa agad. Ayon sa ating paniniwala. Ano nakasulat sa Biblia. No? Pero ngayon, bakit hindi pinupuksa, hindi sinisira, mga kapatid? Ha? Bakit? Ha? Kasi hindi yun talaga ang karakter ng Diyos, mga kapatid. Ulitin ko sa inyo. Dumating si Jesus, Hebrews 1:3, siya ang nirepresent niya ang exact being, yung tunay na karakter ng Diyos na kay Jesus. Lagi natin sinasabi, gusto mo ng totoong theology, puro, malinis, no? Jesus is perfect theology. Siya na lang yung aralin mo. Wala kang makitang si Jesus nagpadala ng sakit, ha? Nagpadala ng lindol, nagpadala ng mga karamdaman, nagpadala ng cancer, nagpadala ng virus. Wala tayong nakitang ginunaw niya yung Samaria kasi ayaw silang tanggapin doon. Wala. Kahit inaya na siya ng mga alagad niya magpababa ng apoy, no? Ang sabi ni Jesus, hindi nyo alam kung ano spirit meron kayo. Hindi siya ganoon. Kasi nire-represent niya, ang gusto niya ipakilala yung totoong Diyos. Hindi yung Diyos ng Old Testament. Ha? Kaya sayang, ibang topic lang to, mga kapatid. Sorry to say, no? Yung Bible na infallible at inerrant, perfecto ang Biblia. Sorry po, iniwanan ko na po yun. Kasi maraming karakter na sinasabi ang Israel, karakter daw ng Diyos, nasalungat sa karakter ni Jesus. Ang lens ko, Jesus lang. Kasi siya talaga ang karakter ng Diyos. Siya ang perpektong larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya kapag merong sulat sa Old Testament na parang questionable, salungat kay Jesus, mga kapatid. Kasi alam niyo po, mga kapatid, marami na rin mga librong nasulat before ang Bible o kasabay ng Bible. No? At lahat sila may Diyos-Diyosan. May sariling Diyos ang Egypt. At lahat sila nagpapaligsa. Pinapakita nilang mabagsik ang Diyos nila. Mas makapangyarihan ang Diyos nila. Therefore, ang resulta nito, mga kapatid, talagang ganun din ang Israel. Pinapakita nilang mabagsik ang Diyos nila. Masasabi kong bias yung mga writers ng mga... Kaya tama yung observation ng isang pastor na iba ang scriptures, iba yung Old Testament. Yung scriptures sa Bible, yun lang yung mga typology, mga naglalarawan ng pagdating ng Panginoon, pagkakatawan tao ng Panginoon Jesus. Pero yung mga naging asawa ni ganito si ganyan, ay naging kasama na lang yun sa Israel. David and Goliath, sama na lang yun sa Zion ni Israel. No? Pero yung scripture na ipiniliwanag ni Jesus doon sa The Road to Emmaus, di ba ang sabi doon scripture, hindi sinabing Old Testament o Bible, scripture. Hindi lahat kasi scripture. Ang scripture lang ang hiningahan ng Diyos, mga kapatid. No? Kaya mga kapatid, nang dumating si Jesus, kumbaga supalpal yung lahat ng religion. Lahat ng religion, hindi lang sa Israel. No? Pinakilala niya ang Diyos na mabait at mabuti lang. Yung Diyos na sinasabi ng maraming religion, kahit sa labas ng Israel, na mabagsik, no? Pumupuksa, hindi yun ang Diyos. Kaya sa pagdating ni Jesus, naririnig na natin ito. Ang sabi rito, hindi na parito si Jesus
para baguhin ang isipan ng Diyos sa tao. Hindi. Naparito siya para mabago kaisipan ng Diyos sa tao. Hindi po. Naparito si Jesus para baguhin ang isipan ng tao sa Diyos. Kasi nga, masama ang tingin natin sa Diyos. Nakakatakot ang tingin natin sa Diyos. Mabagsik ang tingin natin sa Diyos. Malupit ang tingin natin sa Diyos. No? At salamat ngayon sa panahon natin, napakapalad natin. Inabot natin itong panahon ito at naipapasa natin sa mga bata. Kaya nga sabi ko, may mga henerasyong paparating ngayon, may mga na bagong henerasyon, sila'y naniniwalang ang Diyos ay mabuti lang at mabait. Wow! No? Patapos na po yung mga henerasyon na ang paniniwala ay ang Diyos ay galit at mapamuksa, mapagbigay ng sakit. Ano sabi ni Jesus pa, mga kapatid, John 15:19, ano sabi niya? Very truly I tell you, sabi ni Jesus. Pansinin niyo po ito Very truly I tell you, sabi niya, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Nakita niyo po yun, mga kapatid? No? Kung naparito si Jesus para ipakilala kung sino talaga ang Diyos, ano talaga ang Diyos, at siya'y maputi at mabait lang, mga kapatid, maibigin, at hindi mapamuksa. Ang sabi dito, He can do only what He sees His Father doing. Hindi ba nakita ni Jesus yung pinagagawa ng Diyos sa Old Testament? Napansin niyo po, patay lahat, puksain. Mula bata hanggang matanda, pati mga alagang hayop, wala kayong ititira. Sabi, He can do only what He sees His Father doing. And because whatever the Father does, yung ginagawa ng Ama ko, the Son also does. Pero wala tayong nakita na masamang ginawa ni Jesus. Wala. Zero. Wala siya pinapatay. Sabi natin, question is, how many people did Jesus give sickness? Zero. How many storms did Jesus send to destroy a wicked city? Zero. Napapaisip po ba kayo? Tama, mga kapatid. God is good all the time. All the time talaga. All the time na ku-questionin mo. Yung ibang nasulat sa Bible, sapagkat hindi sila nagre-represent ng Jesus na nakilala natin. Alam niyo ang totoo? Sabi diyan, the truth is, Jesus went around healing the sick. Walang ginawa, kundi mag-heal ng sick, raising the dead, and preaching hopes to the hopeless. Why? Because He is life. He is life. Mga kapatid, sana po nakakarating ako sa inyo. No? May purpose ay para makalaya kayo sa paniniwalang ang Diyos ay nagpaparusa ng isang pamilya, ng isang lugar, at ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng yan. Therefore, siya ang may padala ng COVID kasi hindi tumitigil. Kasi kung hindi siya ang may kagagawan niyan, sana pinatigil niya na yan. Hindi po, nakita na po natin sa ating pinapabahala ang mundo sa tao, mga kapatid. Nasabi ko last time, hindi nangangako ang Diyos ng buhay na walang bagyo, pero sasamahan kanya sa bagyo. Iingat at tutulungan kanya sa bagyo. Hindi rin nangangako ang Diyos ng buhay na walang sakit at karamdaman.
pero nangako siya ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Hindi rin siya nangako ng buhay na wala nang hirap. Pero nangako siyang hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Lagi niyang kalooban ang mabuti para sa atin. Alala ko yung lumapit yung may ketong. Sabi niya kay Jesus, "If you are willing, you can make me clean." Medyo duda pa, ano? Kung gusto mo, sabi niya kay Jesus, kung kalooban mo, may mga nananalangin ganyan eh. Kung kalooban niyo po na gumaling ako, na para bang hindi kalooban ng Diyos na gumaling siya. Eh, by His stripes, masugatan lang siya. By His stripes, the purpose of His stripes is for our healing. Lord, if you are willing, you can make me clean. Kahit may duda itong taong ito. Ano po? Ang sagot ni Jesus sa kanya, I am willing, He said. Be clean. And immediately, the leprosy left him. Gumaling po, kuminis po yung balat ng ngipin. Ganon din nung merong bagyo sa dagat. Naalala po ninyo? Sabi ko diyan, maaring pahintulutan ni Jesus ang bagyo para turuan silang leksyon na magtiwala sa Kanya. Maaring pahintulutan. No? Pero hindi. Sinaway niya yung bagyo. Ito yung lagi kong tinatanong. Alam ba ni Jesus na may bagyong darating? Alam niya. Sinabi ba niya sa mga alagad na huwag tayong tumuloy kasi may bagyo? Hindi niya sinabi. Kasi siya man may kapangyarihan sa bagyo. Kaya pinatigil niya yung bagyo. Sinamahan niya yung mga alagad sa bagyo. At pinatigil yung bagyo. Amen. Mga kapatid, matatapos tayo dito. Ang prayers ng Panginoon sa John 17. Kasi baka naman isipin ninyo, Pastor, hindi pala kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Eh yung pag-iingat niya sa atin, nakokontrol kaya niya tayo? Iniingatan niya tayo? Siyempre naman, pangako niya sa atin yan. Yun nga sinasabi natin eh. Hindi niya pinangako nung yung buhay na walang bagyo, iingatan ka naman niya. May mga pagkakataong talagang hindi na tumutuloy yung bagyo, pero may mga pagkakataong sinasamahan tayo ng Panginoon sa bagyo. Ang prayers ng Panginoon sa John 17, ang sabi dito, idinadalangin ko sila, tayo po, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Amang banal, pansinin niyo po, sabi diyan, ingatan mo po sila. Ang tamis, na nangyari sa bibig ng Panginoong Hesus, ay lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus, ingatan mo po sila, amang banal. Pinapaingatan po tayo. And I believe, answered prayer po yan. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila, hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ang unang audience niyan, alam natin yung mga alagad, tinutukoy ng Panginoon. At iningatan nga sila ng Panginoon kasi may paparating na tribulation nung panahon pa nila. So, maaring may tanong po ninyo, Pastor, what about Romans 8:20? Okay, sagutin na rin natin to. What about Romans 8:28 na may mga masamang nangyayari kasi may kalooban daw ang Diyos, na mabuti. Sa ikabubuti daw yan sa dulo. Ano daw yan? What about Romans 8:28? Ang sabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisikibig sa Diyos. Maraming may paborito rito at kinukot natin to kapag merong masamang nangyari sa pamilya, may namatay, may sakuna, may purpose ang Lord dyan, may purpose ang Lord dyan. Sinasabi natin yon. Now, ang sinasabi natin, whenever something bad happens to us, because of our own poor choices or selfish desires, or simply because we live in a fallen world, mga kapatid, God is able to use those bad circumstances
and turn it around for the good. Yes. No? Kahit kailan, no, na may mangyari sa atin kasi nasa perfect na hindi perfectong mundo tayo, ano po. At kuminsan for ang ating mga decision, yung ating mga choices. Kung minsan dahil sa selfishness nga nagde-decide tayo. Kung minsan naman emotionally yung outburst ba, yung sabi nga nila nasa emotion ka kaya mali ang decision mo. Nagkakamali tayo. Pero alam niyo po, kahit ganon, ang sabi dito, God is able to use those bad circumstances and turn it around for the good. No? Hindi naman ibig sabihin natin, this does not say that God caused the bad circumstances. Hindi ibig sabihin, ang Diyos ang author ng masamang nangyari. Hindi siya. Of course, hindi siya. No? Huwag natin sabihin, masama nangyari. Inalaw yan ng Diyos. Yung masama na yan, kasi ang masama na yan na niloob ng Diyos, yan ang magdadala sa iyo sa magandang ending. No, hindi siya ang author. No, ang ginagawa lang niya i-twist yung masama, gagawin niyang mabuti. Nakuha niyo po? Ano, mga kapatid? No? So, yun ang ibig sabihin ng all things work together for good. Now, ano ang good news ngayon sa atin, mga kapatid? No? Sa ating conclusion, God is not control of everything. Period. Yan po ang malinaw dyan, mga kapatid. No, hindi siya responsable. Tayo, mga tao. Tayo, mga tao, mga kapatid, lalo na tayo mga anak ng Diyos na nakakaunawa. Ang mabuting balita po para sa atin may umaga na ito. Sabi ng Panginoong Yesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng authority binigay na daw sa Panginoong Yesus. And surely I am with you always. Nasa ng Panginoong Yesus na na kanya lahat ng authority sa langit at sa lupa, mga kapatid. Nasa ng Yesus na ito na nagsabing nasa kanya na authority. Ang sabi, and surely I am with you always to the very end of the age. No? May pangako ang Panginoon kahit sa Hebrews, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan mo. Si Paul ang nagsabing, Christ in you, the hope of glory. Si Jesus is nasa atin, mga kapatid. Ano gagawin natin? Tayo na nakakaunawa, no? Na ang mundo pala pinabahala sa atin. Hindi lahat ay kontrolado ng Diyos. Walang kinalaman ang Diyos sa mga masamang nangyayari. Mga kapatid, heal the sick. No? Sabi ng Jesus, you are the light and the salt of the earth. You are the light. No? Hindi niya sinabing magpaka-light ka. Hindi niya sinabing magpaka-asin ka. No, you are. You are what you are today. You are who Jesus said you are. No? At sabi, kung tayo ang asin at ilaw, mga kapatid, malasaan sana tayo ng mundo sa nangyayari ito. Alam niyo yun? Sabi nga natin, pandemic, coronavirus, history na ito eh. Ano ginawa mo? Ano ka? Nalasahan ka ba? Anong part mo? Pastor, nanood ng Netflix, ano pa? Kumain, ano pa? Nag-online, hindi naman masama yung lahat ng yan, mga kapatid, pero sana malasahan tayo ng mundo. Nakuha niyo po, no? Sabi sa Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead. Dito, ang Panginoon siya ang gumagawa pero tinuruan niya na yung mga alagad. Heal the sick, no? Yan ang tao dapat. May impact ang buhay. Heal the sick, raise the dead. Mag-pray, mga kapatid. Pag-pray, mga kapitbahay. Pag-pray yung mga may sakit. Pag-pray yung mga infected. Sabi nga, pag merong kinuha sa lugar ninyo na mga naka-PPE, kinuha, no? Huwag nyo nang i-video para mapahiya yung pamilya. Pag-pray na lang natin. No? Manalangin tayo kaagad para sa pamilyang iyon. Kasi napakalungkot talaga nang ikaw ay kunin sa bahay mo at 14 na araw kang mawawalay at mag-isa doon sa kwarto na pagdadalan sa iyo. Bukod sa lungkot ay yung sakit mo. No? So, heal the sick, pray tayo, raise the dead. Kung may pagkakataon, cleanse those who have leprosy. Panahon kasi nila yan mga kapatid. Drive out demons, freely you have received, freely give. Alam niyo po ba, sabi sa Romans 8:19? Mga anak ng Diyos, makinig kayo rito. Sabi diyan,
for the creation, ang sangnilikha ngayon. Na? Ang sangnilikha daw po'y dumadaing din. Marunong din silang dumaing. Pero ang sabi rito, the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Nasaan ang eager expectation ng creation na ang mga anak ng Diyos ay mahayag na? Bakit? Ano ba meron sa mga anak ng Diyos? Si Kristo. Si Jesus na nagbibigay ng pag-asa. No? For the children of God to be revealed. To be revealed. Lumantad na tayo mga kapatid. No? Magkaroon ng impact yung buhay natin. Malasahan tayo sa panahong ito. Ha? Ngayon nila tayo kailangan. Ngayon tayo kailangan na hindi lang tayo dapat tagapuna, tagapintas sa Facebook, tagahanap ng mali, mga kapatid, kundi mas maganda po yung maging positibo tayo. Doon na lang tayo sa makakatulong, mga kapatid. Again, salamat po sa pagkakataong may share ang salita. I just pray na kayo po sana ay nakalaya sa mensaheng ito. Mga kapatid, iwanan nyo na po yung paniniwalang kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. No, never. Never. Hindi. Sa tao po. Sa tao po. Tayo po. At salamat na ngayon na tayo po inutusang mamahala sa mundo, kasama na natin ang Panginoon. Nasa atin siya, mga kapatid. Nasa atin siya. No? Si Peter, si John, ano sabi doon sa lumpo? Silver and gold have I none. Wala ako, ginto, pilak, wala ako. Madalas natin dahilan yan. Pastor, paano ba ako makakatulong? Wala naman akong pera. Wala naman akong ganyan. Si Peter din po, walang pera. Pero ang sabi niya, silver and gold have I none. Kung ano meron ako, ibibigay ko sa iyo. Ano meron siya? Jesus. Yan ang meron siya. In the name of Jesus, lumakad ka. Hindi po siya pinakinggan. Hindi po siya pinakinggan. Bakit po? Hindi po lumakad. In the name of Jesus, tumayo ka. Sabi pala, tumayo ka. Hindi po nakinig sa kanya. Bakit po? Hindi po tumayo, tumalon. Sa sobrang power, sa sobrang lakas na naramdaman niya sa paa niya, hindi siya tumayo. Napatalon po siya, mga kapatid, ang sabi ng Bible. Tumalon po siya. Hinigitan pa niya yung declaration ni Peter. Ganun po kalakas. Ganun yung impact meron si Peter nung panahon. Magagawa rin natin yan sa panahon natin. So mga kapatid, wag lang tayong mag-observe ng mga nangyayari. No? Mag-isip din tayo ng way, ng paraan. Paano ba tayo makakagawa ng kasaysayan din sa panahong ito ng pandemic? Paano ba tayo malalasahan din bilang asin at ilaw? Yun lang po. Maraming salamat at magandang linggo sa inyo ng umaga. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Mananalangin lang po tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po. Pinapanalangin ko po ang lahat ng naabot ng mensahe ito. I pray na yung Lord, ang sabi mo po, we will know the truth and the truth will set us free. At isa sa freedom na gusto mong maranasan namin, isa sa kalayaan na gusto mong maranasan namin, Panginoon, ay ang freedom, kalayaan sa paniniwala ang Diyos ay pumupuksa, ang Diyos ay galit, ang Diyos ay mapagwasak. Panginoon, yun ang kalooban mo. At salamat, marami na po ang napapalaya, Panginoon, sa katotohanan ang Diyos ay hindi galit kundi mabuti lang. Na ang sinasabi namin God is good all the time talaga siya. And all the time God is good. Kaya namin tayuan ito, kaya namin isigaw kahit in contrast sa aming situation, maisisigaw pa rin namin siya. Sapagkat yun ka talaga, Panginoon, ikaw ay mabuti. Purihin po kayo. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy mo i-bless ang bawat pamilyang nakikinig, ang bawat individual, narating ng mensahe nito. Binibless ko po sila, ano man ang kanilang mga prayer request ngayon, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang kanilang mga prayer request. Adalangin ko po. Prayer ko na rin po ito para sa kanila, Panginoon. Sagutin niyo po yung kanilang mga prayers, Panginoon.
at bigyan niyo po sila ng kapayapaan, patuloy na proteksyon, lalo na po sa mga nagtatrabaho at naghahanap ng trabaho, Panginoon. Salamat din po sa mga anak mo na patuloy na nagmamahal ng iyong gawain, nagmamahal ng iyong iglesia, Panginoon. I-bless niyo po sila. Sila pong mga nasa malalayo, Panginoon. Sina Kuya Romel, Kuya Eric, Panginoon. Sila Ate Joy, Panginoon. Sila Kuya Victor, Panginoon. Ang lahat ng sumusuporta, Panginoon. Pati yung mga hindi ko pa nabanggit, Panginoon. Lahat ng sumusuporta sa programang ito, sa gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat. Kayo na po ang magbalik sa kanila ng maka-100 ulit, Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.